Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa Elliott Wave Theory na nagpakita dito kay XRP. Yan, na kailangan daw nitong i-retain ang presyong 66.49, $0.6649 para ma-breach niya or akyatin niya ang presyong $1.05 in short term or sa maikling panahon. Kaya yan, isa po itong magandang analysis, yan, technical analysis para kay XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi po rito ay XRP currently changes hands at an important price position as it needs to retain value above the $0.6649 level to register a bullish move toward the $1.05 threshold. Ayan na nga, yung sinabi kanina na kailangan daw pong manatili ang market price ni XRP sa presyong ito. Dapat hindi po siya babagsak yan dito sa $0.6649. Yan, kung nangyari yan, ay magkakaroon po ito ng isang bullish move or pag-angat sa kanyang presyo papunta sa yan, yung inaabangan ng lahat na presyo na $1.05. Ayan, magiging $1 na ang presyo ng XRP, ang 1 XRP token. Ayan, magkakaroon ng pegging sa $1 na fiat currency. Ayan, a prominent market analyst Dark Defender called attention to the current situation in a recent post on X. The analyst's latest disclosure builds on a previous analysis on XRP's price movements, in which he set up short-term targets of $0.87 and $1.05 for XRP. Ayan, si Dark Defender po. Ayan, yung gumagamit sa Elliott Wave Theory na ito. Siya po yung naglabas ng kanyang short-term prediction na aakyatin daw ni XRP ang presyong $0.87 to $1.05. Yan, ang kagandahan po yan ay mangyayari daw po yan in short term. Yan, ibig sabihin ay sa maikling panahon ay magaganap po ang pangyayaring ito na pag-akyat ni XRP sa mga presyong ito. Ayan, XRP's Elliott Wave movements. In his earlier report, Dark Defender leveraged the Elliott Wave theory to make his XRP price projections, citing the significance of the $0.6649 point as XRP faces the corrective wave 4. Ayan, may correction po sa wave 4. Notably, XRP has already completed waves 1 to 3. After witnessing a rally in the completion of wave 1, XRP faces a correction from the beginning of October, dropping to a low of $0.4739 on October 12. This drop marked the completion of wave 2. Ayan, na-complete na po yung waves 1 to 3. Ayan, 1, 2 hanggang 3 dito na. Kaya nandito na po tayo sa wave 4. Kaya ayon dito sa chart ni Dark Defender dito ay ayan. Kapag makompleto na po yung wave 4 natin ay paakyat na po siya papunta dito sa wave 5. Kaya ayan, dyan po magaganap yung makakamit ni XRP yung presyong $1.05. However, Wave 3 brought some renewed hope for market participants. Riding on this wave, XRP rallied to a high of $0.7325 on November 6. Amid the latest market-wide uptrend, XRP completed Wave 3 upon hitting the $0.7325 high. Nonetheless, the ensuing Wave 4 brought with it another correction. Ayan, kaya correction po yung Wave 4. Kaya nagkaroon tayo ng correction sa wave 2, kaya mapapansin natin dito na sa wave 3 ay tumaas. Kaya yan, susundan po yan ng correction na naman para sa wave 4. Kaya ang wave 5 na kasunod ay paakyat. At base sa prediction nga ni Dark Defender ay aakyatin nito ang presyong $1.05.
XRP needs to stay above $0.6649. Yan, ito po yung condition. Kailangan daw po na manatili ang presyo ni XRP dito sa ibabaw ng $0.6649. Amid this correction, Defender believes XRP's hope of a surge to $1.05 in the upcoming Wave 5 hinges on the asset's ability to hold above $0.6649. Yan na nga. Yan ang paniniwala ni Ginoong Dark Defender dito na para makamit ang presyong $1.05 ay kailangan po na manatili ang market price ni XRP dito sa ibabaw ng presyong ito, 66.49. The analyst confirmed that it was discouraging to see XRP close below the $0.6649 level for 2 consecutive days. Yan, yun nga lang at nakakalungkot daw. At nakikita po natin na nitong nakalipas na 2 araw ay nagsara dito sa ilalim ng 66.49 yung presyo ni XRP. Malapit po, close below. Yan. Kasi kung pag nangyari yan, ay wala na pong pag-asa na akyatin ni XRP ang presyong $1.05. Ayan, notably, XRP closed November 11 at $0.6625 and November 12 at a price of $0.6614, both below the $0.6649 level. Ayan nga. Noong November 11 at saka November 12 ay nagsara po ang market price ni XRP sa ilalim ng 66.49 level na ito. Ayan, mukhang nawawalan tayo ng pag-asa. Dark Defender confirmed that XRP is still trading sideways between 66.49 threshold and the 61.31 level. The 61.31 level represents the lowest point of the Wave 4 correction. Ayan, mukhang nagsa-sideways po dito sa ilalim ng 66.49 na threshold yung market price ni XRP. According to Dark Defender, if XRP continues to stay below 66.49, it could plummet to the support at $0.6131. Yan po ang nakakalungkot dito kung mananatili na maglalaro yung market price ni XRP dito sa ilalim ng 66.49 na threshold natin rito ay babagsak po ito. Babagsak at aabot po ito sa presyong $0.6131. Despite this outlook, the analyst confirmed that his earlier short-term targets of $0.87 and $1.05 remain intact. However, for XRP to hit this target, it needs to stay above $0.6649. Ayan. Nananatili na pa rin po yung target ni Ginoong Dark Defender dito sa presyong $0.87 at saka $1.05. Basta makakabalik ang market price ni XRP dito sa ibabaw ng $0.6649. Pero kung pag hindi ay ayan, babagsak ito. Imbis na umakyat ay babagsak ito. XRP's current position. The recent discussion surrounding the alleged XRP ETF from BlackRock came up a few hours after Dark Defender's post. Industry commentators such as Bloomberg ETF analyst Eric Balcunas have noted that the ETF registration is false. Ayan, ito po yung fake news na registration ng ETF. Nagdulot po ito ng impact sa market. Yan, sa crypto market, fake news na naman tungkol dito sa ETF, yan, Exchange Traded Fund. However, XRP already rode an earlier report suggesting it was genuine. The asset soared to $0.7481 in response, but quickly dumped when some pundits confirmed the ETF was fake. Despite the dump, XRP managed to close yesterday at $0.67 above the $0.6649 level. Ayan. Kaya nakabalik po ang presyo ni XRP dito sa ibabaw ng 66.49 level. Dulot po yan ng fake news. Ayan, fake news sa ETF. Ayan, umakyat po siya nung lumabas yung fake news pero agad namang pong kinonfirm ng mga eksperto na peke po yung ETF na balita. Kaya nang malaman ng lahat na peke lamang pala ay dyan po ulit bumagsak yung presyo ng mga cryptos. Yan, kasama na po dyan si XRP. Nonetheless, with a 0.95% decline this morning, XRP is now back
below $0.6649. Ayan, balik po ulit ngayon. Bumalik po ulit pala dito sa ilalim ng $66.49. Currently trading for 0.6642. Yan, pero napakalapit naman po pala. Yan, 66.49 tapos 66.42. The bulls are looking to leverage $0.6620 at FIB 2.618 as a support line in case for further drops. Meanwhile, XRP is seeing a rapid surge in volume, up by 231% to yan. Yan po ang nangyayari ngayon. Ayon dito sa wave ni Elliott Wave ni Ginoong Dark Defender. Yan, basta ang condition po rito ay mananatili sa ibabaw ng presyong 0.6649 ang market price ni XRP. Kung pag nangyari yan ay yan po yung condition para umakyat ito sa presyong $1.05 ayon kay Dark Defender. Pero kung pag mananatili po ito sa ilalim ng 0.6649 na presyo ay babagsak po yan. Kaya yan, babagsak or aakyat. Kaya nakadepende po yung sa presyo na ito na 66.49 yung magiging galaw ni XRP. Kaya yan, bantayan na lamang po natin kung ano ang kalalabasan ng kanyang prediction dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.